Tinanggal lang ito sa mga pasiner na yun, tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita, wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic. Panibagong hearing ng Senado patungkol sa PIDEA leaks, nagkabuhol-buhol na. Bakit nga ba nangyayari ito? Gayong may mas madaling paraan naman upang matuldukan agad ang usaping ito. Papaano? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman maaari mo munang ilike itong video. Sa naganap na ikalawang hearing ngayong May 7, 2024, patungkol sa pagkakalat ng maanumalyang dokumento, ay tila wala pa ring malinaw na patutunguhan ang investigasyong ito dahil maraming pangalan na ang nasasangkot gayong hindi pa 100% na natutukoy ang authenticity ng mga dokumento. Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that's pure hearsay. That will not stand in court. Una, ang lahat ng ito ay nagmula sa paglabas ng mga dokumentong ito na kumakaladkad ngayon sa ilang kilalang personalidad, kasama na ang Pangulo. Ngayon, papaano ba natin malalaman na totoo ang dokumentong ito? May dalawang konteksto sa pagiging tunay ng dokumentong ito. Una, ang pagiging tunay bilang papel ng dokumentong ito na ginawa noon ni Jonathan Morales, at ang ikalawang konteksto sa pagiging tunay nito ay kung tunay nga ba ang nilalaman nito. Sa isang mas madaling halimbawa, ako ay gumawa ng isang resume. Maaari bang sabihin ng iba na peke ang resume na ito na ako mismo ang gumawa? Ang sagot ay oo at hindi. Dahil nga may dalawang konteksto ang pagiging peke ng isang dokumento. Maaaring sabihin hindi ito peke bilang isang dokumento dahil pinatutunayan kong ako ang may gawa nito. Subalit maaari itong sabihing peke kung kaduda-duda naman ang nilalaman nito. Ibig sabihin, kahit ako pa mismo ang gumawa nito, ay maaari kong manipulahin ang lahat ng nilalaman nito. Kaya't kahit tunay itong dokumento na ginawa ko, ay maaaring tawaging peke ang dokumento dahil sa nilalaman nito. Ngayon, papaano mapatutunayan ni Morales na totoo ang dokumento kung ang mismong mga katrabaho niya ay itinatanggi ang bagay na ito? Iyan ay walang iba kundi ang confidential informant na sinasabi niya. Gayunpaman ay hindi niya na daw matandaan ang pangalan nito. Subalit kalaunan ay napaamin din siya ni Bato na hindi niya maaaring sabihin ang pangalan nito. Isang malinaw na pruweba na nagsisinungaling na naman siya sa pagdinig na ito. At dahil nga malinaw na walang makapagpapatunay na tunay ang nilalaman ng kanyang dokumento, ay maituturing na peke ang dokumentong ito. Kaya't ang pagpapahaba ng pagdinig sa hearing na ito ay hindi magiging progresibo kung mananatiling questionable ang authenticity ng nilalaman ng dokumentong ito dahil hindi naman maaaring paniwalaan na lamang ng kahit sino ang mga pinagsasabi ng taong ito kung ang pundasyon ng pagdinig na ito patungkol sa mga dokumento ay hindi niya pa napatutunayang totoo. Kaya't nagiging napaka-unfair nito para sa ilang personalidad na patuloy na dadawit sa iskandalong ito na nagiging daan pa sa pagkakahati ng paniniwala ng mga Pilipino. Kaya't sana ay tutukan muna at alamin ng Senado kung gaano katotoo ang dokumento base sa ebidensya at testigo, hindi lamang sa mga impormasyong nanggagaling sa bibig ng iisang tao. Dahil wala pa man ding napapatunayan sa pagdinig na ito, ay napakaraming personalidad na ang nasisira ang pangalan dahil dito. Kaya't mas makabubuti para sa Senado kung mag-focus muna sa authenticity ng nilalaman ng dokumento sa pamamagitan ng ebidensya at testigo dahil kahit ilang personalidad pa ang ipatawag sa sesyong ito, kung wala naman itong kinalaman sa pagkakabuo ng nasabing reklamo o dokumento, ay mananatiling peke ang dokumentong ito at lalabas na madaling maniwala sa sabi-sabi ang Senado. Sa kasalukuyan kasi ay napakaraming personalidad na ang nadadamay sa isyong ito at iyan ay dahil lamang sa mga pakiwari ni Morales na pawang nagmula lamang din sa ibang mga aligasyon na wala ring konkretong ebidensya. Gaya ng pagsasabi ni Duterte na di umano ay may nakita itong pangalan ni PBBM sa listahan ng PIDEA na bagamat maaaring ang papel din nga na ito ang kanyang nakita, ay babagsak pa rin ito sa katotohanan
na walang katibayan ang dokumentong ito para ituring na totoo at lehitimong impormasyon mula sa ahensya ng ating gobyerno. Kaya't ano't ano pa man ang idagdag ni Morales sa isyong ito, ang lahat ay babagsak pa rin sa kung tunay nga ang nilalaman ng dokumento. Kaya't walang kasaysayan na pakinggan ang lahat ng aligasyong ito hanggat hindi napapatunayan ni Morales na tunay ang nilalaman ng kanyang dokumento. Educate me. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa taga- patawala. Wala na, finish na. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Huwag mo do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Na Yung wala po ay- talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga, Yun po ay opinion ko po, Your Honor. opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, Yes, na Your totoo Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, gawa, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable at so you mean to say na mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, Ay, sa you state opinion. your stand. By opinion, Your As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Naniwala ko sa inyo eh. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. My apology, Your Honor. Oh, pero yung nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga. Hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasiner na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet my life, kung sabihin nyo na napagsabi ko na authentic yan, to sabihin nyo hindi authentic.
Honor.